Sa unang sandali pa lamang, itanong mo na sa iyong sarili, paano ka patuloy na naniniwala sa Diyos na hindi mo nakikita? Paano ka kumakapit sa Kanya sa gitna ng unos ng buhay at mga pagsubok na tila walang katapusan? May mga pagkakataon bang naramdaman mong tila tahimik ang langit at parang walang nakikinig sa iyong mga panalangin? Ngunit sa kabila ng lahat, bakit may kapayapaan pa ring nananatili sa puso ng isang tunay na nananampalataya? Ito ang hiwaga ng pananampalataya na hindi nakabase sa nakikita kundi sa pagtitiwala sa Diyos na buhay at totoo. Maraming tao ang naghahanap ng patunay bago maniwala. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula kahit walang nakikitang kasiguraduhan. Ito ang uri ng paniniwala na pinipili mong magtiwala kahit hindi malinaw ang bukas. Sa bawat luha at bawat panalangin, naroon ang Diyos na kumikilos sa paraang hindi agad nauunawaan ng isip ng tao. Ang mga taong naniniwala kahit hindi nakakakita ay siyang tunay na pinagpapala ng Panginoon. At sa mga salitang iyong maririnig, unti-unti mong mauunawaan kung bakit ang pananampalataya ay higit pa sa nakikita ng mata. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sinasabi sa John 20 verse 29, "Blessed are those who have not seen and yet have believed." Ibig sabihin nito, pinagpapala ang mga taong naniniwala kahit hindi nila nakikita ang Diyos o ang kanyang mga gawa. Hindi kailangan ng mata upang makita ang katotohanan ng Diyos dahil ito ay nararamdaman sa puso at isinasabuhay sa pananampalataya. Ang talatang ito ay paalala na ang tunay na paniniwala ay hindi nakadepende sa ebidensya kundi sa pagtitiwala sa kanyang salita. Sa bawat sandali na pinipili mong maniwala, ikaw ay lumalakad sa biyaya ng Panginoon. Buksan mo ang iyong puso sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalataya. Hayaan mong ang bawat salita ay tumimo sa iyong isipan at magbigay lakas sa iyong espiritu. Sa gitna ng mga pagsubok, matutuklasan mo na ang Diyos ay hindi kailanman umalis sa iyong tabi. Ang bawat aral na iyong maririnig ay magsisilbing gabay sa iyong paglalakbay kasama ang Panginoon. Manatili ka at hayaang baguhin ng pananampalataya ang iyong buhay mula sa loob palabas. Unang aral, ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala kahit walang nakikita. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa kung ano ang nakikita ng mata. Ito ay nasusukat sa kung gaano kalalim ang pagtitiwala mo sa Diyos kahit wala kang kasiguraduhan. Maraming beses sa buhay na tila madilim ang landas at walang malinaw na direksyon. Ngunit sa gitna ng dilim, ang puso na naniniwala ay patuloy na umaasa sa liwanag ng Panginoon. Ito ang simula ng isang matibay na relasyon sa Diyos na hindi kailanman matitinag. May mga pagkakataon na ang buhay ay puno ng tanong at pagdududa. Nagtatanong ka kung bakit nangyayari ang mga bagay na hindi mo maintindihan. Ngunit ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng lahat ng sagot. Ito ay nangangailangan ng pusong handang magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Dito mo mararanasan ang kapayapaan na nagmumula lamang sa Diyos. Sinasabi sa Hebrews 11 verse 1, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Ang talatang ito ay nagpapakita na ang pananampalataya ay parang katibayan ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Ibig sabihin kahit wala pang resulta, naniniwala ka na kikilos ang Diyos sa tamang panahon. Ito ay isang paanyaya na magtiwala sa kanyang plano kahit hindi pa ito lubos na nauunawaan. Sa ganitong paraan, ang iyong pananampalataya ay lalong tumitibay sa bawat pagsubok. Ang Diyos ay kumikilos sa likod ng mga pangyayari kahit hindi mo ito napapansin. Habang ikaw ay naghihintay, siya ay patuloy na gumagawa ng paraan para sa iyong kabutihan. Ang bawat pagsubok ay hindi hadlang kundi isang daan upang mas mapalapit ka sa Kanya. Sa bawat hakbang ng pagtitiwala, mas nakikilala mo ang Kanyang katapatan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga naniniwala kahit hindi nakakakita ay tunay na pinagpapala. Kaya sa bawat araw ng iyong buhay, piliin mong magtiwala sa Diyos. Kahit mahirap at tila walang kasiguraduhan ang iyong sitwasyon, huwag mong bibitawan ang iyong pananampalataya. Alalahanin mo na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Ang Kanyang plano ay mas dakila kaysa sa anumang naiisip ng tao.
At sa bawat sandali ng pagtitiwala, unti-unti mong mararanasan ang kanyang walang hanggang pagpapala. Kapag pinili mong maniwala kahit wala kang nakikita, mas lalo mong nararanasan ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Ang bawat hakbang na puno ng pananampalataya ay nagbubukas ng mga himala na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Sa ganitong uri ng paniniwala, ang puso mo ay napupuno ng pag-asa at lakas. Unti-unti mong makikita na ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang sa kanyang mga pangako. At sa bandang huli, mapapatunayan mo na ang pananampalataya ay tunay na daan tungo sa pagpapala. Ikalawang aral, ang Diyos ay kumilos kahit tahimik ang iyong panalangin. May mga sandali sa buhay na pakiramdam mo ay walang nakakarinig sa iyong mga panalangin. Paulit-ulit kang lumalapit sa Diyos, ngunit tila walang sagot ang langit. Sa mga ganitong pagkakataon, madaling panghinaan ng loob at magduda sa kanyang presensya. Ngunit ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng kanyang pagkawala. Ito ay bahagi ng kanyang mas malalim na plano na hindi agad nauunawaan ng tao. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo siya naririnig. Habang ikaw ay naghihintay, siya ay patuloy na nag-aayos ng mga bagay para sa iyong kabutihan. May mga panalangin na hindi agad sinasagot dahil may mas tamang panahon para dito. Ang bawat sandali ng paghihintay ay isang pagsasanay sa iyong pananampalataya. Dito hinuhubog ang iyong puso upang lalo kang magtiwala sa Kanya. Sinasabi sa Psalm 34 verse 17, "The righteous cry and the Lord hears and delivers them out of all their troubles." Ipinapakita ng talatang ito na naririnig ng Diyos ang bawat panalangin ng Kanyang mga anak. Kahit hindi mo agad nakikita ang sagot, siya ay kumikilos sa tamang oras. Ang Kanyang paraan ay hindi tulad ng sa tao na laging nagmamadali. Sa halip, siya ay gumagawa ng perpektong solusyon sa tamang panahon. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi hadlang, kundi isang pagkakataon upang mas mapalapit ka sa Kanya. Sa halip na magduda, gamitin mo ang panahong ito upang palalimin ang iyong pananampalataya. Manalangin ka ng may pagtitiwala at hindi lamang dahil sa pangangailangan. Sa bawat sandali ng pananahimik, ang Diyos ay nagtuturo sa iyo ng pagtitiis at pag-asa. Ito ang paraan niya upang ihanda ka sa mas malaking pagpapala. Kaya kapag tila tahimik ang langit, huwag mong isipin na ikaw ay pinabayaan. Patuloy kang manalangin at magtiwala sa Kanyang plano. Alalahanin mo na ang Diyos ay laging nakikinig kahit hindi mo ito nararamdaman. Ang Kanyang sagot ay darating sa oras na pinakakailangan mo ito. At sa tamang panahon, mapapatunayan mo na ang Kanyang katahimikan ay may dalang pagpapala. Sa gitna ng iyong paghihintay, palakasin mo ang iyong loob at huwag mong hayaang manaig ang takot. Ang bawat panalangin na iyong binibigkas ay umaabot sa puso ng Diyos. Maaring hindi mo agad maramdaman ang pagbabago, ngunit siya ay kumikilos sa paraang hindi mo nakikita. Ang iyong pagtitiis ay hindi nasasayang dahil ito ay nakikita at pinahahalagahan ng Panginoon. Sa bandang huli, mauunawaan mo na ang bawat sandaling tila walang sagot ay paghahanda pala sa mas dakilang plano ng Diyos. Ikatlong aral, ang pananampalataya ay nasusubok sa panahon ng pagsubok. Ang pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa panahon ng kasaganaan at kaginhawaan ng buhay na walang problema. Ito ay mas lalong nakikita at tumitibay sa gitna ng matinding pagsubok at mga hamon na tila gustong sumira sa iyong loob. Kapag ang buhay ay maayos at walang pinagdadaanan, madaling sabihin na tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Ngunit kapag dumating ang mabibigat na problema, doon nasusubok ang tunay na lalim at katatagan ng ating pananampalataya. Ito ang sandali kung saan pinipili mong magtiwala sa Diyos kahit ang puso mo ay sugatan at ang isip mo ay puno ng tanong. May mga pagkakataon na tila sunod-sunod ang problema sa iyong buhay at wala kang mahanap na pahinga. Pakiramdam mo ay wala ng katapusan ang iyong pinagdadaanan at unti-unti kang napapagod sa laban ng buhay. Sa mga sandaling ito, maaaring pumasok ang pagdududa at matinding takot sa iyong puso na tila bumabalot sa iyong buong pagkatao. Ngunit ang pagsubok ay hindi ibinibigay upang ikaw ay tuluyang masira, kundi upang ikaw ay mas lalong patatagin. Ito ang paraan ng Diyos upang ihanda ka sa mas malaking layunin na hindi mo pa lubos na nauunawaan sa ngayon. Sinasabi sa James 1 verse 3, "Knowing this, that the trying of your faith worketh patience." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagsubok sa pananampalataya
ay nagbubunga ng pagtitiis na nagpapalakas sa iyong espiritu. Sa bawat pagsubok na iyong nalalampasan, mas nagiging matatag ang iyong puso at mas lumalalim ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiis na ito ay mahalaga upang manatili kang matibay at hindi basta-basta matitinag sa iyong paniniwala. Ito ay isang proseso na hinuhubog ka ng Diyos upang maging mas malapit at mas konektado sa Kanyang presensya. Hindi aksidente ang mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay dahil ang bawat isa ay may layunin na itinakda ng Diyos. Ang bawat sakit, luha at hirap na iyong nararanasan ay may kahulugan na mas malalim kaysa sa iyong nakikita. Habang ikaw ay dumaraan sa pagsubok, ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang kahit hindi mo ito nararamdaman. Hindi ka niya iiwan kahit pakiramdam mo ay nag-iisa ka at walang makakatulong sa iyo sa iyong pinagdadaanan. Sa Kanyang presensya, nakakahanap ka ng lakas at pag-asa upang magpatuloy kahit ang lahat ay tila mahirap. Kaya sa gitna ng problema at kaguluhan ng buhay, huwag mong kalimutan ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa iyo. Sa halip na lumayo, mas lalo kang kumapit at magtiwala sa Kanya ng buong puso at walang alinlangan. Ang iyong pananampalataya ay parang apoy na mas lalong lumalakas at nagniningning kapag ito ay sinusubok. Sa bawat pagsubok na iyong nalalampasan, ikaw ay nagiging mas matatag at mas handa sa mga darating panghamon. Makikita mo na ang bawat pagsubok ay nagiging daan upang maranasan mo ang mas malalim at mas makapangyarihang pagpapala ng Diyos. Ika-4 na aral, ang pananampalataya ay nagbibigay ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang tunay na pananampalataya ay may kakayahang magbigay ng kapayapaan kahit ang paligid ay puno ng problema at kaguluhan. May mga sitwasyon sa buhay na tila sabay-sabay ang pagsubok at parang wala ng katahimikan ng iyong puso. Ngunit ang isang taong naniniwala sa Diyos ay may kakaibang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Ito ay kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon kundi sa presensya ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang uri ng kapayapaan na nananatili kahit hindi mo kontrolado ang mga nangyayari sa paligid mo. Kapag ang iyong puso ay puno ng pananampalataya, hindi ka agad natitinag ng takot at pag-aalala. Sa halip na mangamba, natututo kang magtiwala na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay sa iyong buhay. Ang kapayapaan na ito ay hindi nangangahulugan na wala kang problema, kundi may Diyos kang sandigan sa gitna nito. Habang ang iba ay nababalot ng takot, ikaw ay nananatiling matatag dahil alam mong hindi ka nag-iisa. Ito ang bunga ng pusong lubos na nagtitiwala sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Sinasabi sa Philippians 4 verse 7, "And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Ipinapakita ng talatang ito na ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay higit pa sa kayang unawain ng isip ng tao. Ito ay kapayapaan na nagbabantay sa iyong puso at isipan kahit ikaw ay dumaraan sa mabibigat na sitwasyon. Kapag ang Diyos ang iyong pinanghahawakan, ang takot ay napapalitan ng kapanatagan at pag-asa. Ito ang patunay na ang pananampalataya ay may kapangyarihang baguhin ang iyong nararamdaman sa gitna ng problema. Hindi maiiwasan ang mga pagsubok at kaguluhan sa buhay dahil ito ay bahagi ng ating paglalakbay. Ngunit ang pagkakaroon ng pananampalataya ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang bawat hamon ng may tapang. Sa halip na magpatalo sa takot, pinipili mong maniwala na may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Ang bawat pagsubok ay nagiging mas magaan dahil alam mong may Diyos na gumagabay sa iyong bawat hakbang. Sa ganitong paraan, ang iyong puso ay nananatiling payapa kahit ang mundo sa paligid mo ay magulo. Kaya sa bawat araw ng iyong buhay, piliin mong alagaan ang iyong pananampalataya. Hayaan mong ang iyong puso ay mapuno ng pagtitiwala sa Diyos kaysa sa pag-aalala sa mga problema. Kapag dumating ang mga pagsubok, alalahanin mo na ang kapayapaan ng Diyos ay laging abot kamay mo. Lumapit ka sa Kanya sa panalangin at ibigay mo ang lahat ng iyong alalahanin. Sa ganitong paraan, mararanasan mo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit ano sa mundong ito. Kapag ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari sa iyong puso, mas nagiging malinaw ang iyong pag-iisip at desisyon. Hindi ka madaling matakot o maligaw dahil alam mong ang Diyos ang gumagabay sa iyong landas araw-araw. Ika-5 aral, ang pananampalataya ay nagbubukas ng mga himala na hindi nakikita ng mata.
Ang pananampalataya ay may kapangyarihang magbukas ng mga himala na hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao. May mga pagkakataon sa buhay na tila imposible ang sitwasyon at wala ng pag-asa ayon sa nakikita ng mata. Ngunit para sa isang taong may matibay na pananampalataya, ang imposible ay nagiging posible sa tulong ng Diyos. Ito ay dahil ang Diyos ay hindi limitado sa mga bagay na nakikita lamang ng tao. Siya ay kumikilos sa paraang higit pa sa ating inaasahan at naiisip. Kapag ikaw ay naniniwala kahit walang kasiguraduhan, binubuksan mo ang pintuan para sa himala ng Diyos. Ang iyong pananampalataya ay nagsisilbing susi upang maranasan mo ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Hindi man agad makita ang resulta, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa likod ng mga pangyayari. Ang bawat panalangin na may kasamang pananampalataya ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtitiwala kahit sa mga sandaling tila walang pag-asa. Sinasabi sa Mark 9 verse 23, "If thou canst believe, all things are possible to him that believeth." Ipinapakita ng talatang ito na ang paniniwala ay may kakayahang magbukas ng mga bagay na tila imposible. Kapag ang puso mo ay puno ng pananampalataya, nagiging posible ang mga bagay na dati ay akala mo ay hindi mangyayari. Ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng mga taong buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Ito ang paalala na ang pananampalataya ay hindi dapat limitado ng takot o pagdududa. May mga himala na hindi agad nakikita, ngunit unti-unti itong nahahayag sa tamang panahon. Minsan ito ay dumarating sa anyo ng mga simpleng biyaya na hindi mo agad napapansin. Minsan naman ito ay sa pamamagitan ng mga pagsubok na kalaunan ay nagiging daan sa tagumpay. Ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay na may layunin at kahulugan sa iyong buhay. Sa bawat karanasan, mas lalo mong nakikilala ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Kaya huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng iyong pananampalataya. Kahit maliit ito, kaya nitong magdala ng malalaking pagbabago sa iyong buhay. Patuloy kang maniwala at magtiwala sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Ang bawat hakbang ng pananampalataya ay naglalapit sa iyo sa kanyang mga himala. Sa bawat araw na pinipili mong maniwala, mas lalo mong nararanasan ang kanyang biyaya at kabutihan. Kapag ang pananampalataya ay nananatili sa iyong puso, nagiging bukas ka sa mga himalang inihahanda ng Diyos. Hindi ka agad sumusuko dahil alam mong may mas mataas na kapangyarihan na kumikilos para sa iyo. Ang iyong buhay ay nagiging patunay na ang Diyos ay buhay at patuloy na gumagawa ng himala. Sa bawat karanasan, natututo kang magpasalamat at magtiwala ng mas malalim sa Kanya. At sa bawat sandali ng iyong paniniwala, ang mga himala ay unti-unting nahahayag sa iyong buhay. Ika-6 na aral, ang pananampalataya ay naglalapit sa iyo sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi isang tulay na naglalapit sa iyo sa Diyos araw-araw. Sa bawat sandali na pinipili mong magtiwala sa Kanya, mas lumalalim ang iyong relasyon sa Kanyang presensya. Hindi mo man siya nakikita, nararamdaman mo ang Kanyang gabay at pagmamahal sa iyong buhay. Ito ang koneksyon na hindi kayang sirain ng anumang pagsubok o problema. Habang lumalalim ang iyong pananampalataya, mas lalo mong nakikilala ang tunay na katangian ng Diyos. May mga pagkakataon na tila malayo ang Diyos, lalo na kapag ikaw ay dumaraan sa matinding pagsubok. Ngunit ang totoo, siya ay mas lalong lumalapit sa iyo sa mga sandaling ikaw ay nangangailangan. Ang pananampalataya ang nagsisilbing daan upang maramdaman mo ang Kanyang presensya. Sa pamamagitan nito, natututo kang lumapit sa Kanya ng may buong pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ito ang simula ng isang mas malalim at personal na relasyon sa Diyos. Sinasabi sa James 4 verse 8, "Draw nigh to God and He will draw nigh to you." Ipinapakita ng talatang ito na kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, siya rin ay lumalapit sa iyo. Ito ay isang paanyaya na palalimin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya. Hindi niya hinihintay na maging perpekto ka bago Kanya tanggapin. Sa halip, nais niya na lumapit ka sa Kanya ng may tapat at bukas na puso. Ang bawat panalangin na iyong binibigkas ay isang hakbang palapit sa Diyos. Ang bawat pagtitiwala sa Kanya ay nagpapalakas ng iyong koneksyon sa Kanyang presensya. Habang ikaw ay patuloy na lumalapit, mas nagiging malinaw ang Kanyang kalooban para sa iyong buhay. Hindi ka na basta-basta nawawala sa landas dahil alam mong may gumagabay sa iyo.
Ito ang bunga ng pusong nananatiling nakakabit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya huwag mong pabayaan ang iyong pananampalataya na lumamig o mawala. Sa halip, patuloy mo itong palaguin sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya sa bawat oras ng iyong buhay. Maging sa sayaman o sa lungkot, ang Diyos ay laging handang tanggapin ka at yakapin ka ng Kanyang pagmamahal. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa palapit sa Kanya, mas lalo mong nararanasan ang Kanyang presensya sa iyong buhay. Kapag ang iyong puso ay malapit sa Diyos, mas nagiging malinaw ang iyong layunin at direksyon sa buhay. Hindi ka madaling maligaw dahil ang iyong pananampalataya ang nagsisilbing gabay sa bawat desisyon na iyong ginagawa. Ang iyong buhay ay napupuno ng kapayapaan at katiyakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa bawat araw, mas lalo mong nararamdaman ang Kanyang presensya na nagbibigay lakas at pag-asa, at sa patuloy mong paglapit sa Diyos, mas lumalalim ang iyong pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Ikapitong aral, ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas sa gitna ng kahinaan. May mga sandali sa buhay na nararamdaman mong ikaw ay mahina at wala nang kakayahang magpatuloy. Dumadating ang punto na ang iyong lakas ay nauubos at ang iyong puso ay napupuno ng pagod at panghihina. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pananampalataya ang nagiging sandigan mo upang muling tumayo. Hindi ito lakas na nagmumula sa sarili, kundi lakas na galing sa Diyos na nagbibigay buhay. Ito ang lakas na hindi nauubos kahit ikaw ay dumaraan sa matinding pagsubok. Kapag ikaw ay naniniwala sa Diyos, hindi ka umaasa lamang sa sarili mong kakayahan. Inaamin mo na kailangan mo ang Kanyang tulong sa bawat hakbang ng iyong buhay. Ang pagpapakumbaba na ito ang nagbubukas ng daan upang maranasan mo ang Kanyang kapangyarihan. Sa bawat sandali ng kahinaan, mas lalo mong nararamdaman ang Kanyang presensya. Ito ang patunay na ang Diyos ay malapit sa mga taong nangangailangan sa Kanya. Sinasabi sa 2 Corinthians 12 verse 9, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." Ipinapakita ng talatang ito na ang lakas ng Diyos ay mas lalong nahahayag kapag ikaw ay mahina. Hindi mo kailangang itago ang iyong kahinaan dahil dito ka mas lalong tinutulungan ng Panginoon. Sa iyong kahinaan, nagiging ganap ang Kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Ito ay paalala na hindi mo kailangang kayanin ang lahat ng mag-isa. Ang bawat pagsubok na nagpapahina sa iyo ay nagiging daan upang mas makilala mo ang lakas ng Diyos. Habang ikaw ay umaasa sa Kanya, natututo kang magtiwala ng mas malalim. Ang iyong pananampalataya ay lumalakas dahil nakikita mo kung paano Kanya inaalalayan. Hindi Kanya hinahayaang bumagsak ng tuluyan dahil Siya ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Sa bawat pagkakataon na ikaw ay bumabangon, naroon ang Kanyang tulong na hindi nagkukulang. Kaya kapag nararamdaman mong ikaw ay mahina, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa halip, lumapit ka sa Diyos at ibigay mo sa Kanya ang iyong mga alalahanin at pagod. Ang Kanyang lakas ay sapat upang punan ang iyong kakulangan at kahinaan. Sa Kanya makakahanap ka ng bagong sigla upang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ang pananampalataya mo ang magiging daan upang maranasan mo ang Kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Kapag pinili mong umasa sa Diyos sa gitna ng iyong kahinaan, nagiging matibay ang iyong puso. Hindi ka madaling matitinag ng mga pagsubok dahil alam mong may Diyos kang sandigan. Ang iyong buhay ay nagiging patunay na ang lakas ng Diyos ay tunay at makapangyarihan. Sa bawat araw na ikaw ay patuloy na lumalaban, nararamdaman mo ang Kanyang presensya na nagbibigay lakas. At sa bawat sandali na ikaw ay nagtitiwala, mas lalo mong nararanasan ang Kanyang biyaya na hindi nagkukulang. Ikawalong aral, ang pananampalataya ay nagdadala ng tunay na pagpapala. Ang pananampalataya ay hindi lamang nagdadala ng pag-asa, kundi nagbubukas din ng pintuan sa tunay na pagpapala ng Diyos. Maraming tao ang naghahanap ng biyaya sa mga bagay na panandalian lamang at madaling mawala. Ngunit ang pagpapalang nagmumula sa Diyos ay hindi nasisira at hindi nawawala. Kahit magbago ang sitwasyon ng buhay, ito ay pagpapalang sumasaklaw hindi lamang sa material na bagay, kundi pati sa puso at kaluluwa. Ang isang taong may pananampalataya ay may kayamanang hindi kayang sukatin ng mundo. Kapag ikaw ay naniniwala sa Diyos, kahit hindi mo siya nakikita, binubuksan mo ang iyong sarili sa Kanyang walang hanggang biyaya. Ang iyong pagtitiwala
ay nagiging daan upang maranasan mo ang kanyang kabutihan sa iba-ibang aspeto ng iyong buhay. Maaaring hindi ito agad makita sa anyo ng pera o tagumpay, ngunit ito ay nararamdaman sa kapayapaan at kagalakan. Ito ang uri ng pagpapala na nananatili kahit ikaw ay dumaraan sa pagsubok. Ito ay tanda na ang Diyos ay kumikilos at nagbubuhos ng kanyang grasya sa iyong buhay. Sinasabi sa Matthew 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ipinapakita ng talatang ito na kapag inuuna mo ang Diyos, ang lahat ng iyong pangangailangan ay Kanyang ibinibigay. Hindi ka niya pababayaan dahil nakikita niya ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ang tunay na pagpapala ay dumarating sa mga taong inuuna ang Diyos sa kanilang buhay. Ito ay paalala na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan at biyaya. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi laging nakikita agad, ngunit ito ay unti-unting nahahayag sa tamang panahon. Minsan ito ay dumarating sa anyo ng kapayapaan ng puso at malinaw na isipan. Minsan naman ito ay sa pamamagitan ng mga taong ipinapadala niya upang tumulong at gumabay sa iyo. Ang bawat biyaya na iyong natatanggap ay patunay ng kanyang pagmamahal at katapatan. Sa bawat araw na ikaw ay nabubuhay, nararanasan mo ang kanyang walang hanggang grasya. Kaya patuloy mong panghawakan ang iyong pananampalataya sa Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Huwag kang matakot sa hinaharap dahil ang Diyos ang may hawak ng iyong bukas. Magtiwala ka sa kanyang plano at huwag kang mangamba sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Ang iyong pananampalataya ang magiging daan upang maranasan mo ang kanyang pagpapala sa iyong buhay. Sa bawat araw na pinipili mong maniwala, mas lalo mong nakikita ang kabutihan ng Diyos. Kapag ang iyong puso ay puno ng pananampalataya, ang iyong buhay ay nagiging daluyan ng pagpapala para sa iba. Hindi lamang ikaw ang nakikinabang, kundi pati ang mga taong nasa paligid mo ay naaabot ng kabutihan ng Diyos. Ang iyong kwento ay nagiging inspirasyon at patutuo ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Sa bawat biyayang iyong natatanggap, natututo kang magpasalamat at magbigay sa kapwa. Sa bawat aral na iyong napakinggan, dalhin mo ito sa iyong puso at isabuhay sa bawat araw ng iyong buhay. Hayaan mong ang iyong pananampalataya ay hindi lamang manatili sa salita, kundi makita sa iyong mga gawa at desisyon. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa iyong buhay kahit hindi mo siya nakikita at kahit hindi mo nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa na may pagtitiwala sa Kanya, ikaw ay lumalapit sa buhay na puno ng Kanyang biyaya at presensya. Huwag mong hayaang mawala ang alab ng iyong pananampalataya. Kahit gaano man kahirap ang iyong pinagdadaanan, alalahanin mo na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako at hindi Kanya kailanman iiwan o pababayaan. Sa bawat panalangin na iyong binibigkas, Siya ay nakikinig at kumikilos sa tamang panahon na Kanyang itinakda. Maaaring hindi mo agad makita ang resulta, ngunit ang Kanyang plano ay laging para sa iyong kabutihan. Patuloy kang maniwala kahit walang kasiguraduhan at patuloy kang umasa kahit tila malabo ang iyong sitwasyon. Sa ganitong paraan, mararanasan mo ang kapangyarihan ng pananampalataya na tunay na nagbabago ng buhay. Sinasabi sa 2 Corinthians 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." Ipinapakita ng talatang ito na ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi nakabatay sa kung ano ang nakikita, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Ito ay paalala na ang iyong paglalakbay ay hindi kailangang perpekto upang maranasan ang Kanyang presensya. Ang kailangan lamang ay isang pusong handang maniwala at magtiwala sa Kanya sa bawat sandali. Sa bawat araw na pinipili mong lumakad sa pananampalataya, ikaw ay lumalapit sa Kanyang layunin para sa iyong buhay. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Nawa ang bawat salitang iyong narinig ay magsilbing ilaw sa iyong landas at lakas sa iyong puso. Dalhin mo ang mga aral na ito sa iyong araw-araw na pamumuhay at hayaan mong gabayan ka ng Diyos sa bawat hakbang. Manatili kang matatag sa iyong pananampalataya at huwag kang matakot sa anumang darating na pagsubok. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat sandali at Siya ang magdadala sa iyo sa mas malalim na pagpapala.
Pagpalain ka nawa ng Panginoon at patuloy mong maranasan ang kanyang walang hanggang pagmamahal at biyaya.